Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ame from Japan, kabayan. Aquarius, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong second half ng June 2026. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso niyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo na energy mo lang talaga, gusto mo makuha natin, mag-direct na kayo sa aking FB Messenger. Ilalagay ko sa screen, ha? Ulitin ko, ilalagay ko sa screen. Pakicheck na lang para hindi rin kayo ma-scam. Dahil may nanggagaya sa akin. Yan na reading. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga. So, gawin mong guide yung mga warning, ha? Hindi yung negative warning yon. Vice versa mo yun, ha? Hindi yung sinabi ko na may halimbawa, may mag-aaway. Hala, hindi mo siya iiwasan, di ba? Ibig sabihin, mangyayari nga siya. Kaya kayo bibigyan ng warning para maging good ang inyong path. But it's your choices pa rin. We have the bad, taker, enemies are working against you. Ibig sabihin, may kaaway ka. Or may taong galit, may taong inggit, o may taong may masamang pakay sa iyo. No? Lakasan mo yung loob mo, lakasan mo yung pakiramdam mo, at alam ko na alam mo kung sino ito. But still, congrats kasi there's a flowers, may mga happiness na mga gaganap o mangyayari sa iyo. So, iba naman sa inyo is merong enemies o may taong galit sa iyo na mas magiging masaya when it comes sa mga bad fortune na magaganap o mangyayari o mga hindi magiging maganda sa iyo. No? Kumbaga magbubunyagi o magsasaya o nagsasaya sila. No, sa iba sa inyo. Mag-ingat kayo sa langaw, no? At may mga situation of period ng ill o may mga sakit ba kayo? May mga nararamdaman ba kayo? Sa iba sa inyo is may mga depression din na daranasin. Pero mag-ingat kayo no sa langaw. Yan na, alam niyo naman na ang langaw kasi medyo madumi sila, 'di ba? Kung saan sila dumadapo. Ingat kayo. Baka makita ka ng langaw, tsaka ng paniki, at ng ahas o ibon, ano? May mga ganito ba kayo? O makakita ka ng ganyan? Okay, meron ding ahas. So, may liwa kayo sa apple. Temptation will test you. Mag-ingat ka na lang when it comes to a temptation. When it comes to a temptation is, ito yung mga tao na nasa paligid mo, na magaganda ang mga sasabihin nila. No? Na handito rin yung point when it comes sa sarili mo. Syempre, kung may mga tukso na magaganap sa'yo. Halimbawa, ayaw mo naman talagang bumili, pero matutokso ka, o kaya is nagda-diet ka, or nagpo-focus ka sa yung health issue, pero naakit ka, yung mga ganong sitwasyon. O may mga tao na magiging very toxic sa'yo, or mga surrounding, mga sitwasyon na very toxic, or nandito yung point na may mga challenge situation ako na nakikita sa iyo. Susubukan ka ng universe, ano? Sa nakita ko to. Sa iba sa inyo, ano to eh. When it comes to love life, mag-ingat ka. Kung may mga bago kayo makikilala, o kaya mga bagong love life man yan, o mga bagong friend, ingat pa rin kayo, no? Sa iba sa inyo. Baka iba sa inyo mananaginip kayo ng ahas, or makakita ka ng ahas, or kahit sa mga pictures, mga ganyan. O baka naman may mga alahas kayo na ahas, something. And pay attention to your health. Tulad ng sabi ko kanina, maaring iba sa inyo is medyo fragile. Ngayon na, no? Or magiging fragile, or may malapit sa puso mo, na maaring may matanda rin kasi ako nakita. Pwedeng na-handle yung point. Or ikaw, maybe, ano, na you need to focus sa iyong health. Okay? O kaya may mga sakit, o magkakasakit. No? Mag-ingat kayo. Malaki o malalim man yung sakit na yan. Okay, we have the married. So, ito, if this is a third party, sa love to, there's a third party relationship. Or sa iba dito, there's an engagement or mga proposal. Maraming ibig sabihin when it comes to a proposal, no? Pwedeng proposal when it comes to a relationship, married man yan, or boyfriend, girlfriend, or proposal sa trabaho, mga contract, ganyan, no? Sa iba dito, mga partnership. Ipasok mo na lang yan. There's a proposal or may mga partnership situation. Ako na nakikita sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, ano to, mga third party relationship, no? Kasi andito rin kasi si ahas. Yan. O mag-ingat ka na lang kung papasok ka sa isang sitwasyon, no? Huwag ka lang pabigla-bigla, baka mapasok ka naman sa pagiging third party relationship, di ba?
mas masakit naman yun. And also, dito sa situation mo, is when it comes to your health issue or sa sarili mo, you need to commit yourself na mas maging okay ka din sa flower, ano, ibig sabihin, nandun yung point na you need to be very careful, no? When it comes sa sarili mo or sa iyong mga health. Kung magkakasakit ka, pagka medyo nakaramdam ka na, ano ka na, gamutin mo na siya agad para hindi siya lumala, no? Well, sa inyo yun. And we have the cobweb, protected from negative forces beyond your control. You are very protected. Ang nakikita ko sa iyo dito ng iyong mga angels, no, or yung universe actually to sa protection. Also, what comes sa inyo is you need to protect yourself. You commit and protect yourself. Also, siguro, yung iba sa inyo, may tao kang gustong protektahan or may tao na gusto kang protektahan. Pero pagdating dito sa cobweb, siguro, you need to protect yourself din, ano? Kasi meron kang ahas tsaka bat, no? Protektahan mo, depensa mo yung sarili mo. Kung alam mo nasa tama ka, depensa mo o protektahan mo yung sarili mo. Kung sa pera yan, syempre, ingat pa rin, no? Sa iba sa inyo, basta magkoconnect yung pera, basta di sa protection, ano, sa iba sa inyo. Baka makita kayo ng ganyan, yung ganito, di ba sa mga, yung hamog, yung ganito, nakikita nyo yan? Ay, siguro mga nasa city kayo, no? Kasi, sa mga ano to sa may mga province style, makikita mo yan pag nag-jogging ka sa madaling araw, sa umaga, makikita mo yan yung hamog. Dati kasi ano well, hindi naman ako taga Manila talaga. Ano yan ano yan yung kinakain namin kasi nga yung hamog na yon is nakaka-relieve daw ng sakit. Sabi-sabi lang, pero ginawa ko yun. 'Di ba? Alam mo naman ako syempre pag bata ka pa, 'di ba? Naniniwala ka sa sabi-sabi, o 'di ba? Triumph over trouble, obstacle. Ay, kinaleyo. Okay, you have an eagle. Maano yung mga ibon kayo? You have an eagle. Andito yung sitwasyon na um, merong mga obstacle o may mga triumph situation na maaring kailangan mong fokusan dito, no? Sa eagle. Di ba alam mo yung eagle na kahit nasa taas siya ng langit tuloy. Basta nasa taas siya, di ba? Kahit dagang maliit, kita niya yan. Di ba? Alam niya yung target niya. Yun na nakikita ko sa'yo dito. And may mga kakaharapin ka or may hinaharap ka. Kasi we have the cobweb. So nakikita ko dito. Tapos dito rin si Bat tsaka si Ahas, di ba? Yun, maaring may tao na maaring involved din kayo sa iba sa inyo, involved kayo when it comes to law, kaya mga judge, di ba? O kaya sa iba is we have the health issue kasi mga doctor, hospital, check-up, maintenance, ganyan. Wag naman sana magkaroon ng confine, no? Umabot doon, wag naman sana. Kaya sabi ko sa inyo, need to protect at mag-advance kayo palagi. Ano? Parang eagle, ganyan, ano? Mag-action kayo. Andito yung sitwasyon kasi I have the bird, eagle, is nahandito yung point na you need to commit yourself sa isang sitwasyon sa buhay mo to free yourself. Ibig sabihin, either yung iba is ilalaya mo yung sarili mo or magkakaroon ka na ng freedom dun sa sitwasyon or maaayos na siya, no, sa iba sa inyo. Pwedeng nahandun sa point na yon or isa sa ayos. Yan, magkakaiba kasi kayo ng problema na darating o meron. Family matter. Naku, meron nga family matter. Okay. Maaring iba sa inyo is may mga family connection involved, no? Pwede rin kasi sa iba is a third party, pwede rin yung may mga illness o na anak-aray ko, ano ba yung ginagawa mo sa akin? Mga ganun or related to law, no? Or may mga sadness situation ako na nakikita sa iyo dito. No? May kakaharapin ka or may mga kalungkutan na mararamdaman maybe sa iba. Sa iba dito ano to fertility. No, siguro may mga buntis, mabubuntis, mga anak. Kung may mga pet kayo, isama niyo rin yung kasi sila is also involved din sila sa iyo kasi sila yung isa sa pinadala ng universe
to guide you, no? Kumbaga, anak, ano bang ginagawa mo? Yung anak kong kulit. O, di ba? Bigay ni universe ito, yung makulit, di ba? Mm. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Kung ano man family matter, you need to focus, ano, sinasabi dito. Pero iba siguro dito is, kasi dito, ano to eh, kasi nakatingin ka doon, ibig sabihin, may mga tension na hindi pa totally natatapos, ano, sa iba, no? O kaya may mga sitwasyon na kapag pahatak sa'yo, sa nakaraan, yung mga ganong sitwasyon sa nakikita ko. And we have the camel. Persevere and you will overcome a problem. Ito na ilagay natin to dito. Okay, there's a burden. May mga burden situation na hanggang ngayon is buhat-buhat pa ninyo, no? Sa iba sa inyo, na habang tumatagal, parang alam mo yun, yung isang paa mo nasa nakaraan. Tapos habang humahakbang ka, hinihila mo siya. Alam mo yung mga ganun sitwasyon. Or maybe there's a responsibility na nakaaklang talaga sa iyo, no? Na medyo nabibigatan ka, na medyo nagwo-worried ka, nalulungkot ka, na you need na syempre matapos yung bagay na yun o masolusyonan o mag-success o mag-fulfill yung sitwasyon na iyon, no? O ma-overcome yung sitwasyon na iyon. Dito kasi sa sitwasyon, when it comes to a camel kasi, di ba, para sila mga nasa desert na sobrang init pero nakakasurvive sila. Ibig sabihin, Aquarius, any problem na pagdadaanan mo sa buhay mo, yun yung makapagbibigay sa'yo ng lakas ng loob, yung makapagbibigay sa'yo to be strong at kahit saan ka man dalhin, makakawala ka doon. Lalaya ka at mau-overcome mo yung sitwasyon na yun. Bakit? Kasi you are very protected when it comes to your guide and to universe, no? Nahanda yung sa point na yon. Yun nga lang, syempre, you need to commit yourself na mag-focus ka sa future. Kasi tingnan mo to si seahorse, di ba? Tingnan mo si camel, saan siya nakatingin? Doon. Si eagles, doon. Pero may mga times na na bumabalik ka doon sa sitwasyon. Ibig sabihin, still committed ka sa mga nakaraang sitwasyon. Kailangan you are more on focus to the future. No? May mga bagay rin kasi na kailangan mong i-let go sa buhay mo. No? May mga bagay na kailangan mong kontrolin or mag-focus, no? Or to fulfill, mag-going toward ka lang sa iyong mission sa buhay. February, pwede rin na may makakilala ka o malapit sa iyo is February ang kanyang kaarawan. Diba? Or when it comes to February is the 2 minutes, 2 hours, 2 days, 2 weeks, or 2 months, June, July, August. July or August, maybe, sa iba. May mga unexpected. This an unexpected situation happen into your life. Kaya rin siguro binigay dito si Cobb. Aray ko, anak, ano bang ginagawa mo? Yung anak ko. Alam mo yung anak ko, yung parang ginaganon-ganon niya yung tenga ko. Tinutuka-tuka niya. Hindi naman niya kinakagat. Parang ginaganon-ganon niya. Parang naghahanghingi siya ng attention. Kuletis. Ayan, wala na naman ako. Ayun, then sinasabi dito. Kaya rin sa dito si Cobweb kasi siguro na hanggang yung point, may mga unexpected situation happen into your life. Pwedeng mga emotional pain, pwedeng storm, pwede kang sa storm, hindi lang siya ulan ha. Siguro unexpected problem, mga ganun sitwasyon kasi bakit nandito kasi si Bat tsaka si Ahas, di ba? Kung sa health issue mo man yan, o sa family mo man yan, o sa mga kakaharapin mo. Kaya handito yung point of protection. Yan, may mga unexpected a blow of emotions, mga unexpected of disappointment, intense, depression, unhappiness, mga ganong sitwasyon, or it's more on emotional pain, or mga heartache. Pwede rin kasi, basta blow siya, no? Yan, siguro mag-ingat din kayo when it comes to sa mga bagyo kasi there's a storm, maraming klase ibig sabihin kasi ng storm when it comes to a rain, ganyan. So kung yung bahay nyo medyo hindi gaano matibay, siguro bago pa dumating yung matalakas na bagyo is ayusin nyo na, 'di ba? Takpan nyo na yung mga may butas-butas diyan, kung ano man 'yan. Check nyo lahat, kumbaga i-check nyo lahat na handun din yung point na yon. Pwede rin kasi is a blow of emotion when it comes to a bat and sa apple din kasi yung dito sa baka may mga darating na
na magiging distraction, magiging toxic para sa'yo. Yun ang nakita ko sa iba naman sa inyo, unexpected na mga taong magko-commit sa'yo o ko-connect sa'yo, no? Na wag naman sanang humingi na naman ng tulong, di ba? Kasi medyo eto ka na no? Well, nasa sa'yo naman yan, no? Kaya handito rin yung point na paglaya or kailangan mo rin na fokusan yung dapat mong fokusan. Hindi mo naman responsibilidad. Hindi ko naman sinasabi na umalis kayo sa responsibilidad nyo kung gusto nyo naman yun, ha? Pero, syempre, focus to yourself. Then, commit to yourself. Hindi lahat pwedeng, kumbaga 50-50, balance lang, di ba? Hindi naman ko sinasabi na wag nyong natalikuran nyo. Pero nasa inyo yan. Ayan na mapapasama ako sa inyo no? Bala kayo. Sabay ka na. Bala kayo. Basta you need to protect and commit, no? Huwag mo kakalimutan yung sarili mo. Okay? Okay, let's begin. Yung health issue mo, kung mga meron o mga mahal mo sa buhay, energy ni Aquarius. Energy po niya. Okay. When it comes sa iyong energy, sa energy mo, nandito yung sitwasyon mo sa buhay mo na may mga thinking about negativity or pwede rin na may mga time na hopeless ka, nawawalan ka ng pag-asa o may mga sitwasyon na nakapagpapalet down sa iyo. Handin yung lungkot sa iba sa inyo o pwede rin kasi na naglo-low energy ka, 'di ba? Baka nga sana wala kang sakit ganyan, or maybe there's a low energy situation, pwede rin na doon sa point na may mga nananakit sa'yo, no? Yan, may mga pananakit ng likod, batok, balikat, balakang, or pwede rin kasi na may mga sakit kayo talaga sa bandang likod, o kaya is may mga ubo, sipon, lagnat, throat, ano ba, thyroid, o kaya is yung mga gano'n ba sa mga lagnat, mga masakit yung lalamunan, mga ganun yung mga basic na ingat na lang kayo. When it comes sa energy mo, is yung iba sa inyo, is ang dami yung iniisip, no? Marami kayong iniisip na mga bagay-bagay. Siguro, iniisip niyo yung mga something happen na disappointment, o kaya yung mga tao na nakasakit sa'yo, o kaya naman yung mga iniisip ka, o dinidaydream ka, pinapantazizing ka. Kumaga, ang dami mo rin kasi iniisip this time sa nakikita ko sa iba sa inyo. Maybe yung iba sa inyo is hindi nyo alam kung mag-move forward ka ba, naghihintay ka ng liwanag, kaliwa o kanan, o didiretso ka, pwedeng nahadon ka sa point na yun, medyo nalilito siguro yung iba, no? Yun, o pwede rin kasi sa iba is there's a separation happen. Nasa naman, wag naman. Maraming ibig dyan kasi sabihin ng separation, no? Something need to heal when it comes in your part, when it comes to your energy. No, yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Yun. Pwede rin kasi na siguro meron ka nakakasalumuha, kaya nandun yung lungkot, may mga nagiging despair person pagdating sa iyo, no? Mga hindi nagiging patas, mga nakakasakit sa iyo, ganyan. O kaya naman may makakasalumuha ka o makakausap ka, o you're receiving something news, kung paano mo maano yun, ma-receive, maaring yun yung ikalulungkot mo, di ba? O pwedeng, yung mga nabanggit ko kanina, pwedeng nandun sa point na yun. Tingnan natin ang parating. Parating kay Aquarius. Anak ko makulit. Parating kay Aquarius. Okay. Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito, may mga pag-uusapan kayo related to money, bahay, lupa, yaman, inheritance kumbaga. Na doon sa point na yon,
Or nahandun yung point na may mga pag-uusapan kayo related to an illness, ganyan, mga sakit, or may tao na hihingi ng suporta sa'yo, or ikaw yung magbibigay ng suporta sa kanya, vice versa. Andito rin yung parating sa inyo is, ay aray ko po, may dalawang lalaki. Hindi lang dalawa pala, tatlo. May tatlong lalaki. Oo, may tatlong lalaki. May tatlong lalaki. Ako nakikita, hindi ko alam kung sino yung tatlong lalaki at isang babae. Tatlo, apat. Iba dito, apat. Tatlong lalaki. Baka baliktad din yung sa iba, no? Baliktad rin yung limbawa, tatlong lalaki sinabi ko, or apat. Sa iba ay lima, apat o babae yon. Tapos isang lalaki, ganyan. Dito kasi sa sitwasyon, isa, dalawa, apat nga. Ay, hindi. 1, 2, 3, apat nga. Apat tas isang babae. Hindi ko alam kung sino yun. Pwedeng kapatid mo siya or a person who's connected sa iyo. Ang nakikita ko kasi dito is ang isa doon is hindi ko alam kung may sakit siya or medyo mahina lang talaga yung energy niya. Tapos yung isa doon is aware siya sa feelings ng ibang tao. Kumbaga, aware siya sa feelings mo, aware siya sa nararamdaman ng mga nasa paligid niya. Yung isa is a very strong energy. Babae man siya o lalaki ha. Napaka-strong personality niya sa nakikita ko. Yung isa naman, pabigla-bigla. Doon yung point na yon. May taong pabigla-bigla. Yung isa naman, kuhanin mo ha kung sino dun sa ano mo. Yung isa, tahimik lang siya, pero mas nagpo-focus kasi siya sa sarili niya, no? Doon sa point na yon. Yun ang nakikita ko ha. Kung ilan man sila or sa buhay mo or kung yung nabanggit ko, basta yun yung mga nakita ko. Tapos may nakikita rin ako dito na tao na nagtatampo or magtatampo. Ikaw ito or someone who's connected sa iyo. Meron din ako nakikita na magkakaroon ng selosan or pagsiselos. Vice versa ha. Meron din ako nakikita na may taong insecure eh. Ay, may pupo ako dito. Medyo magkakaroon siya ng insecurity o mai-insecure or ito, ganyan. Teka lang, nasaan yun? Yun ang nakikita ko dito. May tao na sinungaling. May tao na magpapanggap. O may tao na magpipretend. There's a narcissist person sa iba. Ang nakikita ko rin dito is kailangan mo daw mag-ingat kung ikaw is mag-i-invest sa isang bagay o sa isang sitwasyon sa buhay mo. No, hindi ko alam kung ano yung investment o anong invest. Pwedeng sa love life, mag-i-invest ka, mag-ingat ka na lang, di ba? Kung sa pera, related pera yan, mag-ingat ka kung may mga pag-uusapan related to pera, no? Sa iba, sa inyo. And then also, ang parating din sa iyo is may mga time daw na manalakad daw yung ulo mo o yung paa mo. Yun na nakita ko. Or pwede rin kasi iba sa inyo is may mga sakit talaga kayo related to dugo. No, high blood, low blood, diabetes, or may iba naman is related sa mga cancer, bladder, kidney, basta yung mga ganung situation. Kung ano man yan, magpa-check kayo, no? Hindi naman din ako doktor at saka nurse. And then also, andito yung point na nagkakaroon ka ng pagdadalawang isip in some aspect of your life. Hindi mo alam kung paano mag-umpisa o paano lumaya o paano magsimula o simulang muli o simulan yung bagay o yung sitwasyon. Pwedeng nahandoon sa point na yun. May mga sitwasyon na ini-imagine mo, no? May mga bagay na hindi ka makapag-desisyon. Yung iba nga sa inyo, ang nakikita ko sa inyo dito, it's more in imagining situation or nandun yung point na merong tao na mapangling lang at hindi makatotohanan. Tapos, may tao rin na medyo magiging exage sa situation mo. Parang exaggerated. Ganyan. Tapos, meron ako nakikita na tao na parang magiging very emotional. Yun na nakikita ko. Magkakaroon ng magkakaroon ng union or maybe nandun yung point na may tao na gusto niya ng union pero nagdadalawang isip siya. Hindi niya alam siguro kung ano sasabihin niya sa'yo or ikaw ito, ganyan. O kaya is hindi niya alam paano, mga ganun.
Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Ay, ingat ka ha. May tao dito. Bakit may tao dito na pinag-iisipan ka ng masama, ano? May tao na may dark thoughts sa'yo. Parang may taong gusto kanyang saktan. O gusto niya masaktan ka talaga. Bakit ang dami mong, kaaway? Kilala mo na to. As in, matagal mo na kilala to. Hinihiling niya na, matagal na, hinihiling niya na masaktan ka or you will lose. Yun ang sabi niya. Salbahe ah. Mag-asin-asin kayo. Tsaka huwag kayo maging din. Mag-private kayo, ganyan. Kasi dito sa sitwasyon mo, nakita ko parang sa iba sa inyo is may tao na, yun nga, masama yung pakay niya sa'yo, there's a dark thought, tapos may mga, alam mo yung either palipad hangin siya or meron siyang binibigkas na words na hindi sa Tagalog, hindi siya English. Iba yung word, Latin, something, parang mga ganun. Yun yung nakita ko. Kayo ba yun? Tingnan natin. Dapat iwasan ni Aquarius. Alam mo, ngayon, nakakatakot na ang mundo, no? Ang dami ng masasamang tao. As in. Minsan, nasa tabi mo lang, kausap mo na. Diba? Okay. Ay, may papasok pala sa yung pera. Yun nakakita ko sa'yo. May papasok sa yung pera or opportunity. Parang may nakita ko opportunity, nakalimutan ko sabihin sa'yo. Bumalik lang yung utak ko eh. Parang either pera siya or opportunity or meron kang manifestation na hinihiling. Ano ba yung nakita ko kanina? Parang meron ka manifestation. Iba ha, meron ka manifestation na hinihiling na kahit ma-delay yun o hindi mo man makamit sa ngayon, at the end, makakamit mo daw yun. For sure. Yun ang sabi. Kaya don't lose hope, diba? Okay. Asan na ba ako? Dapat mong iwasan. Iwasan mo na hindi ka mag-trust sa iyong vision o hindi ka mag-trust sa iyong intuition o sa naiisip mo, sa gut feeling mo, no? Ang sinasabi dito. Dito kasi sa sitwasyon mo, may nakikita ko dito na tao na nagpapanggap or tao na gagamitin ka or manggagamit. Marami kasi ibig sabihin ng manggagamit. Pwede rin kasi ito is pambobola, na hindi mo mapapansin, 'di ba? O kaya naman is kukuhanin niya yung loob mo. Basta kung paano niya, iba-iba kasi kayo, no? Basta yun na yun. May come din sa iyo is iwasan mo na ma-imbalance ka sa mga ininom o kinakain mo. Siyempre, kailangan mo rin na i-pursue yung mga bagay na naiisip mo, no? Kasi it will success ang sinasabi dito. Iwasan mo yung mga tao na hindi magiging compatible o hindi kayo magsi-same page. Iwasan mo yung mga poot, galit, mga hindi pagkakasundo, hindi pagkakaisa, mga conflict, or sa iba naman sa inyo is yung mga possessive person. Yung mga demanding, selos-selos ko no, pero hindi naman, mga sarili lang iniisip, mga papang-angkin, kung ano mang pinaangkin nila, ari-arian, karelasyon. Basta something possessive, no? Yung mga taong possessive. Or kung ikaw ito, syempre wag mong gawin. And then, syempre, sa iba naman sa inyo, is focus to yourself. No? Kailangan mo rin kasi dito ng self-care. Kung kinakailangan na mag-exercise ka na, mag-workout ka, doing something activity, doing your passion, gawin mo. No? Be productive, ang sinasabi rin dito. And syempre, palagi mong gagamitin yung sa ngayon medyo matalino ka na, no? Hindi, matalino ka naman talaga, Aquarius. Kumbaga sa iba sa inyo, mas nag-iisip na this time. No, sa nakita ko dito. Yun nga lang, syempre, hindi naman maaalis din kasi minsan na kahit na alam mo na niloloko ka na, ginagamit ka, wala eh. Ganun ka talaga, di ba?
mga bagay nyo, kailangan na bagay na aksyonan, no? Something need to let go and need to cut in some aspect of your life, kung saan aspeto ng buhay mo yan, mga tao man yan, sa mga ininom o kinakain, mga negativity, o kaya yung mga hindi makakagood para sa'yo, no? Yun ang sinasabi dito. Love, kapatid, anak, magulang, ay bakit baliktad? Kapatid, anak, mga magulang. Kasi naman ito, pamilya. Love. Aquarius in love, the zone. Vice versa, palagi. Okay, when it comes to love, ay kung ikaw is single. Okay, kung ikaw is single. Kung ikaw is single, pwedeng may nakakausap ka na? Or pwedeng may makakausap ka? Mararamdaman mo tong tao na to, kasi itong tao na to, mararamdaman mo yung effort niya, mararamdaman mo na, ano yun, parang lahat, parang ipapabor niya sa iyong lahat. No? Pero mag-ingat ka raw. Kasi itong tao na to, either meron siyang karelasyon o meron siyang pinagpipilian, baka magpunta ka rin sa third party, or itong tao na to is ginawa niya na rin ito sa past relationship niya. Kumbaga ganun talaga siya. Ganun siya magbigay ng effort. Pero mag-ingat ka daw. Huwag ka nang maging tanga. Sabay ganun. Kumbaga, may mga bagay siguro na kailangan mo, sa iba sa inyo siguro, you need to change your pananaw sa kinabukasan. Kumbaga, huwag ka na maging katulad ng dati, ganyan, o kaya is may mga bagay na kailangan magbaguhin sa sarili mo, di ba? Yun. Minsan kasi sarili mo rin yung kalaban mo, no? Yun na nakikita ko sa'yo dito. And then also, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao, yes, nagkaroon ng separation. Na doon yung point kasi, dumating kasi yung point na isa sa inyo talaga sobrang napagod na. Either nagkaroon ng third party sa iba, yun, handun din kasi yung situation na meron siyang hinanap na hindi niya nakita sa iyo, na nakita niya sa iba. Yun na nakita ko sa kanya. Nagkaroon din ng mga disappointment, or sadness and disappointment. Oo, andun naman yung point na binigay mo talaga yung lahat pagdating sa relasyon na to, or vice versa. Binigay mo yung effort mo, talagang sobra yung effort na ibigay mo sa kanya, no? Yun nga lang, syempre, wala tayong magagawa, di ba? Pwedeng iba sa inyo, ano kayo ha, LDR. Ganun talaga ang life, di ba? If not meant to be, not meant to be. Pero kung meant to be yan sa'yo, kahit malakpasan mo yan, babalik at babalik yan. Pero marami pa rin magbabago. Huwag kang aasa sa sitwasyon na magiging tulad pa rin kayo ng dati, kasi marami na nagbago. At wag mong panatiliin yung dating ikaw. Kung kayo's magkakabalikan na yung dating ikaw, dahil pag pinanatili mo yung dating ikaw, mauulit ang sitwasyon mo sa buhay mo na magkakahiwalay kayo. At syempre, ganun pa rin nga gawin niya sa'yo. Well, nasa sa'yo yun, choice mo yun. Kung kayo is may third party relationship, mararamdaman mo naman eh. At alam ko aware yung iba sa inyo, no? Maaring ito is paulit-ulit na ginagawa niya sa'yo, or ikaw ito, or nahandun yung point na mararamdaman mo naman sometimes nagkakaroon ng pag-iwas, no? Kung may mga napag-uusapan, sana hindi kayo humantong sa separation, kasi maaring magkaroon ng mga separation situation, no? Kaya at huwag ka rin naman pumayag na ganun, na well, it's your choice naman, buhay mo. Na ganun, na mag-i-stay ka sa isang relationship na ikaw na lang pala yung naghihintay. Di mo na alam na ikaw lang pala yung nasa part, tapos siya wala na, ang layo na nang narating niya, ang layo na nakakabang niya palayo sa'yo, di ba? Mas masakit yun, di ba? Dahil malaban ka sa sitwasyon, pero pinaglalaban ka ba niya? Hindi, di ba? Well, o di ba, mga sermon talaga ni ate. Okay, kung kayo naman is walang third party relationship, magkakaroon, LDR siguro iba, no? Siguro na din yung point
na may mga time to na hindi kayo magkakaintindihan nitong tao na ito, no? Or pwede rin kasi nasa part mo o sa part niya, merong mga pinagdadaanan na sitwasyon na hindi man nagiging maganda. At pwedeng madamay ka doon sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is may mga hindi pagkakaintindihan na sitwasyon dahil magkakaroon daw ng disappointment, sadness, or magkakaroon ng pagbabago sa mga pinag-usapan. Yun ang sabi dito ha. Yun ang nakikita ko dito. And then also, alimbawa, Monday aalis tayo, Monday tatawagan kita, pero hindi nangyari yun. Monday ganito. Kunyari lang, yun ang example ko lang. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. May magaganap o mangyayari na nangyari noon na magaganap muli ngayon. Yun ang sabi. Hindi ko alam kung sa inyo kung ano yun. Sana hindi ganun kalala, no? Pwede rin kasi na doon yung iba na you're always waiting for this connection, ano, sa iba sa inyo. Sige natin ang iyong money. Money po ni Aquarius. O pwede rin na sa iba sa inyo may hinihinay talaga kayo sa buhay niyo. Kamusta naman po yung money niya? Money. Money or trabaho to Okay. Okay, pagdating sa iyong money, sa money mo, kasi ang nakikita ko dito is sana hindi lahat, no? Medyo kasi is merong tao kasi na umaasa sa'yo o aasahan, ikaw yung inaasahan niya. Sana wag naman, ano? Sana wag kayo lahat yun. Medyo masakit yun, di ba? Paano kung ikaw naman yung umasa sa kanila? Sa tingin mo, mapagbibigyan kanila? Hindi. Kasi at then, ikaw yung mag-iisa. Di ba? Igising nyo rin yung sarili nyo. Gisingin nyo kasi yung sarili nyo. Ha? Masyadong, mabait. Sabi ko, tara naman ako, masamang tao na naman talaga ako sa inyo. Pasensya na kayo Ano ko lang yun. Pero kayo pa rin naman kasi ang magde-decide nito ha. Yun ang nakikita ko dito. And then also, when it comes sa money mo, kasi, siguro may tao lang talaga na magkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan related to money, hindi mapagkakasunduan, o kaya kung sa trabaho, ganun din, o kaya may mga taong lalapit sa'yo na at the end, hindi kayo magkakasundo, o mamaya kakausap ka na hindi magiging good yung pag-uusap, mga ganun sitwasyon, no? Yan, may mga sitwasyon na hindi mapagkakasunduan, pwedeng may tao na may galit o poot sa'yo, ganyan, o kaya hindi makawalan ng pagkakaisa, trabaho man yan, or connected yung pera, mga ganun sitwasyon. Dito sa iba sa inyo, may tao na magiging makasarili. Kumbaga, alam mo yung kabig ng kabig, ganun. Kakabig lang siya ng kakabig. Tapos at the end, ikaw pa yung masama, di ba? San ka? Yun, nakita ko sa ito. But still, ang nakita ko sa dito is you value your money. You value your money and may mga achievement and abundance and fulfillment na mangaganap sa iyo. Siguro within 1 to 2 months, weeks, or days man yan. Ang nakikita ko sa iba sa inyo, maybe after 5 months, 5 weeks, 5 days, maybe nahandoon sa point na yun, ano? Or pwede rin kasi, basta may tao na, sana wag kayo magpaabuso. Pwede rin kasi na merong hihingi ng tulong sa'yo pagdating sa pera, or ikaw yung hihingi sa kanya. Matulungin ka naman din kasi sa nakikita ko sa dito, no? Yan, baka naman din may mga pinamumunuan kayo related to money, o kaya kung sa trabaho yan, namumuno kayo doon, nagiging leadership kayo doon, pwede nga doon sa point na yun, di ba? And mag-trust ka daw sa intuition mo, kasi mararamdaman mo daw yung mga tao na hindi totoo yung pakay sa'yo, tsaka mabibision mo daw yun
makinig ka sa ano mo. Huwag mo i-ignore yun, ano. But still, there's a new beginning happening to your life. Ibig sabihin, handi na yung point kasi na pagdating daw sa'yo, magaling ka naman eh. Kumbaga, focus ka. May disiplina ka naman. May mga point naman na organize ka naman. No? Yun nga lang, tatagan mo yung sarili mo. 'Di ba? Magkaroon ka ng system, magkaroon ka ng rules. Na ganito na ako, ganyan ako, ganun ako. Hindi na ako papaloko, hindi na minsan kasi malambot ka, dong. Okay? Well, it's your choice. Okay? But still, there's a fortunate outcome pagdating sa iyong kaperahan. No? Iba dito may something October siguro. October or after 5. O nga, 5 ano? June, July, August, September, October, November. October or November, mga ganyan. Sa iba, or maybe sa iba yung weeks. Sumahin mo na lang, no? Kung ano yung weeks na yan. Yun. Arigato namaste, guys.